So, hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, i-share ko lang yung nangyari about sa nakasira ako ng gamit doon sa bahay ng parents ng amo ko. So, hindi ko lang alam kung na-share ko na to sa inyo, pero gusto ko lang i-share kasi isang linggo ako mahigit na hindi maayos yung tulog and malungkot ako dahil sa nangyari. Ayan. So, nung nakaraang Friday, pumunta kami doon and okay naman siya. Kaso guys, meron ngang nakadikit doon sa dingding na sagrado siya na may mga sulat-sulat na Chinese and nasagi ko yun and nasira ko. Ako yung nakasira pero luma na talaga siya. Ako lang yung nakatuluyan. Nasagi nung stroller nung bata pag ganun ko. Diyos mio, nawarak talaga. So nagsusorry ako ngayon. Tapos yung lalaki, yung matanda kasi siya yung may-ari. Sorry. Alam mo yung nagano siya, parang nagsasalita siya na mahina. Hindi siya nagsasalita ng, hindi niya ako sinisigawan. And natatakot ako, kahit yung amo kong babae, natakot din, nakatingin siya sa akin. So, hindi namin alam yung reaction. Kasi pag dito sa bahay, pag nakasira ako, walang issue yun. Lalo yung amo kong lalaki, walang issue sa kanya kahit nakasira ako dyan, kahit ano, nakasunog ako ng pantalon niya, sasabihin niya lang, okay lang yan, it's okay. Yung babae lang, hindi siya nagsasalita, pero ginagawa niya ng paraan, baka maayos pa yung nasira ko. Katulad nung, yun nga, so nasunog ko nga yung pantalon ng amo kong lalaki. So, ginawa niya ng paraan, ginawa namin ng paraan, kumuha siya ng scotch tape and dinikit namin dun sa nasunog. So, natanggal yung sunog kasi hindi naman talaga grabe na nabutas talaga. Nagkaroon lang siya ng parang konting init lang, pero natanggal ko kaagad, buti ka mo. So, natanggal yung sunog, guys. And then, doon dito sa bahay, nahulog ko din yung sangkala namin doon sa gilid ng ref. And then, hindi na namin makuha. So, naggamit kami ngayon ng hanger para sungkitin yung dalawa ng amo ko. So, yung mga ganong bagay, napapalagpas ng amo ko, hindi siya nagagalit, hindi niya ako pinapagalitan na malala. And, yung last is, yun nga, nakabasag ako ng tasa dito. Hindi ko lang alam kung 4 na buwan na ako nun. Pero simula nun guys, hindi na ako nakabasag. Nag-iingat na talaga ako, natatakot na ako. Ayan, so hindi siya nagsalita. Pero yun nga, sinabi niya pala sa lalaki. Sinabi ko rin naman sa lalaki na nabasag ko. Sabi ng lalaki, okay lang. Sinabi niya din ata yun yung amo kong babae, sinabi niya din sa lalaki. So narinig ng bata, sinabi sa akin, saan yung baso mo dyan na nabasag? Saan yung tasa na nabasag mo? Sabi ng bata. So nashock ako, ba't alam ng bata? Siguro sinabi din, hindi ko lang alam. Sabi ko, bakit? Paano mo nalaman? Sabi ko ganun. Minsan guys, kamarites ko tong bata. Pag lumaki lang to konti, kakampi ko na to. Ayan, so nakuha ko na yung loob kasi ng bata. Sobrang na namin, sabi nga ng amo kong babae, sobrang lapit na ng loob ng bata na yan sa'yo. Sabi niya ganun. Guys, naawa ka na lang sa amo kong babae kasi hindi na dumidikit sa kanya yung bata. Pag naglalakad kami sa daan, hindi na humahawak sa kanya, sa akin na. So, ayoko din naman na mali-left behind siya. Kaya minsan tinutulak ko yung bata. Binibitawan ko yung kamay ng bata para sa kanya sumama. And yung bata, hihinto. Igagano niya yung kamay ng nanay and lalapit sa akin. And yung nanay, masilosa kasi. Nagagalit siya pag naiinis siya. So, nasigawan niya yung bata. Kasi nga, yung bata talaga, sobrang sobrang lapit na sa akin. Hindi ko rin alam kung anong pinakain ko dyan. Sobrang lapit niya na. Ayan. So, pagkatapos, yun nga, yung mga sira dito is na-okay naman. So, hindi ganun kalala. Nung nakasira ako doon sa bahay ng magulang ng amo kong babae, natakot talaga ako. And then, pagkatapos, pinakain ako ngayon, pero hindi pa nila naayos, guys. Pinakain ako ng matandang babae sa kusina. Yung matandang lalaki, inaayos yung yung nasira ko. So, hindi niya maayos-ayos. So, natatakot na talaga ako. Hindi ako makapag-focus ng kain. Ang dami ko pa namang pagkain. Ang dami. 3 mangkok na puro ulam. Ulam na baboy, 1 mangkok. Ulam na baboy, mangkok na may itlog, na may baboy, na may mushroom. And then, yung 1 mangkok, puro gulay naman yung nandun. Ganon sila magpakain sa akin. And then, 1 mangkok din na kanin. So, hindi ko man lunok-lunok yung pagkain. Yung kanin inubos ko and then kinain ko lang yung baboy sa sabaw. Pero yung iba, tinapon ko. Yung basurahan kasi nila gano'n, nakikita agad ko ano yung mga pinagtatapon. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung plastic dun sa baba and dun ko binuhos sa baba para hindi nila makita na tinapon ko yung pagkain. Kasi ayaw nila na nakikita nagsasayang ka ng pagkain. So, ayun, pagkatapos lumabas ako and then naupo ako dun sa gilid, yung bata naglalaro, hindi ako nakikipaglaro sa bata kasi malungkot nga ako. And then
maya-maya, grabe talaga yung takot ko noon. Maya-maya, lumapit yung matandang babae sa akin. Sabi niya, okay na daw. Parang napaiyak ako doon sa pagsabi niya ng okay doon. Kasi sobrang takot talaga ako. Tapos napaiyak. Sabi ko, okay, okay. Sabi ko, pero yung luha ko is patulo na. So nakita yun ng matanda. Tapos, umalis na siya kaagad. Tapos ako, kinalma ko lang yung sarili ko doon sa gilid. Ayan. So, ganito yung ugali ko, guys. Yung iiyak ako, ganito. Tapos, paplastikin ko na yan paglabas. Parang wala na. Hindi ko na, paglabas ko, hindi nila makikita na umiyak ako, na nako-cover ko uli yung sarili ko, yung feelings ko, natatakpan ko, para hindi ako talo. Kaya pagka ganyan, hindi ako, mahirap akong tansyahin ng amo ko kasi kaya kong maglagay ng bakod para hanggang saan lang siya pwedeng galitin ako. Halimbawa, magalit ako maya-maya, magalit ako ngayon, pero hindi ko ipapakita sa kanya yung ginagalit niya talaga ako. Pupunta ako ng CR, iyak ako konti. Paglabas ko, plastic na uli. Sige, magagalit ka dyan. Okay na ako dito, ganun. Pero, pagdating dito sa kwarto, doon ko na ibubuhos yung sama ng loob ko, yung nararamdaman ko, ganun ako. So, itong kwarto talaga yung sandigan ko sa lahat-lahat. And then, pagkatapos noon, umuwi kami. So, nag-worry pa din ako, pero umakyat ako ng bundok. Pero, masama talaga yung loob ko kasi naalala ko pa din. Buti ka mo, guys, sumunod na linggo, ayoko talaga, nag-pray ako kay God, Lord, wag sana kami mapunta doon, ayoko mapunta doon, sana walang kaming klase doon, walang klase, para hindi kami makapunta, ayoko makita yung matanda, kasi nga, galit pa din siya, guys, nung nagpaalam kami na uuwi, hindi talaga siya tumitingin sa akin, galit talaga yung matandang lalaki, and alas 9 na, hindi pa siya kumain ng hapunan, dahil nga inaayos niya yung nasira ko. Tapos, nung nagpaalam ako na uuwi, hindi siya nakatingin. So, malungkot talaga ako kasi first time nagalit ng matandang lalaki sa akin. And then, nagpray ako. Buti ka mo, narinig talaga ni God yung mga panalangin ko. Wala sila dyan nung sumunod na linggo, Friday, wala sila, pumunta silang China. So, pagpunta namin doon, wala. Kami lang doon ng tao, kaya hindi ako na-stress. Ay, salamat, hindi ko muna sila makikita. So, wala sila nung pagpunta namin nung nakaraang linggo. Kaya parang, okay lang, baka mawala na yung galit nila kasi, diba, pag dumaan yung araw, nawawala yung galit. So, okay na. So, kahapon, nagpunta ulit kami doon, nandun na. And then, tumingin talaga agad sa akin yung matanda, tinitingnan niya ako. Natatakot talaga ako, umaga pa lang kahapon, Friday, umaga pa lang, nananalangin ako na sana nawala na yung galit nila. So, pagpunta ko doon, naka-t-shirt lang kasi ako, guys. Kahit na winter na ngayon, nagti-t-shirt lang ako and nagja-jogging pants. Nung pumunta doon, sabi ng matandang babae, hindi ka nag-jacket, hindi ka giniginaw. Sabi ko, hindi, okay lang. Tapos, tumingin sa akin yung matandang lalaki. Tapos sabi ko, hello, Kongkong. Sabi ko, gano'n. Pero hindi ka nun kasigla yung boses ko. Kasi dati pag Kongkong, gano'n ako agad yan. Parang pero kapon, hello, Kongkong. Tapos tumingin sa akin yung amo kong babae. And then yung matandang babae. Kasi nga, alam ng amo ko, guys, na matandain ako. Isang beses lang niya ako pagalitan, ilang araw yan bago mawala sa isip ko. And napapansin niya nila. So, pagkatapos sabi niya, hindi siya sumagot, and then hinayaan ko lang, tapos pinakain niya yung bata ng seaweeds, tapos nagulat ako, inabutan niya rin ako. So, ibig sabihin, okay na kami. Tapos ayun, cover lang uli ng nararamdaman. Kunwari, happy lang ako, tapos ina-assist ko yung bata, tapos aalis kami. Tapos umalis din yung amo ko, and then yung matandang babae. Tapos, pag tayo ko ngayon, nakita ko yung matandang lalaki nagluluto. Tapos binati ko siya. Sabi ko sa kanya, kung, gumanon ako. Tapos, gumanon siya. So, parang natuwa ako na, buti naman, hindi na siya galit. And then, umalis ako. Pagbalik ko, ina-assist ko na yung bata, naglalaro na kami. Binigyan niya uli ako ng pagkain. Binigyan niya ako yung bata, and then yung isang katulong, yung Indonesian. So, okay na. Parang, batik na, hindi na nagagalit. Tapos nilalaro ko na yung bata doon sa loob ng kwarto. Nagulat ako, lumapit siya, guys, and may binibigay siya sa akin na pagkain din. Tapos, gusto kong kunin sa kamay niya, ayaw niya, sinusubo niya sa akin. So, nagulat ako, kinain ko lang din, pero niluwa ako nung umalis siya, pinakain niya sa akin yung parang heart siya na seaweeds, hindi ko lang alam. Pero, ayaw niya na kunin ko sa kamay niya kasi inaabot niya sa akin ng ganun. Nilalagay niya dito sa bibig ko. So, ang ginawa ko, kukunin ko sana and lalagay ko sa kamay ko. Ayaw niya. Subo talaga sa akin. So, kinain ko yung kalahati
And then, pag alis niya, niluwa ko, binigay ko sa bata yung kalahati. So, naghati kami nung bata doon sa pagkain. And sabi ko sa bata, huwag kang magsumbong na hinatian kita. Sumigaw ba naman yung bata? Kung, binigyan ako ni Jen ng pagkain. Sabi, putang ina kang bata, kaban mo sinabi. Tinakpan ko yung bibig niya, buti ka mo, hindi narinig nung matanda. Tapos, tinakpan ko yung bibig ng bata, kasi dalawa lang kami sa kwarto. And wala namang CCTV doon. So, ayun lang, at least, okay na sila, mabait na uli sila. And paano ko ba nakuha yung, ng bata? Hindi ko lang alam, basta yung boses ko talaga, pag bully kasi tong bata na to ngayon, sinasabihan niya ako, Gai Chibin, yung Gai Chibin, sabi ng amo ko, ito daw, nunal. Nunal daw sa sa mukha, and then, inaano ako ng bata, binubuli ako ng bata, sabi niya, baby back, Gai Chibin, gaganon yan siya sa akin, baby back, Gai Chibin, squiggly hair, yung buhok ko na kulot-kulot, squiggly hair, kasi may binabasa kami na kwento ng monster, na yun nga, squiggly yung hair niya, ganto-ganto yung hair ng monster, squiggly hair, mini pimples, ayan, sabi ko 170 piraso na yung pimples ko, sabi ko ganun sa kanya, so, binubuli niya ako, baby back, Gai Chibin, squiggly hair, mini pimples, mini mole, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, gaganunin ko yan. Matakot yan sa akin pag ginaganyan ko siya. Gaganon siya. Tapos tatawa yan siya. Tapos naririnig na nga yan ng amo ko pagka inaasar ako ng bata. Tapos bigla akong sisigaw ng ganyan. Matatawa na lang yung amo ko. Sasabihin ng amo ko, ang ano nyo na talagang dalawa. Ang close-close nyo na. Tapos parang nga silang naiingit kasi halos lahat ng mga dinodrawing ng bata, puro pangalan ko yung nandun. Jenny Bib, nilalagay niya dun Jen. Tapos, pinapili niya ako ng apelyido, kung ano gusto kong apelyido. Lau or Wong. Sabi ko, Wong. So, pangalan ko dito ngayon sa kanya, sinusulat niya sa papel, Jen Wong. Tapos, nilalagyan niya yan ng mga drawing. Tapos, may pangalan na Jen Wong. Alam na yan ng amo ko na para sa akin. And then, tinutupik-tupik niya yan papel, guys, yung bond paper, tinutupik-tupik niya pagkatapos niyang pagdrawingan niya ng kung ano-ano. Bata siya na bata, na ganun yung buhok. Tapos bata ulit na isa na ako, na pangit na. Tapos sabihin niya yan sa akin, ayan, dalhin mo yan pag uwi mo sa bahay, papakita mo yan sa mama at papa mo. Ganyan. So, ganun yung alaga ko dito, napakalambing. Kaya, sabi ko nga pagpapiliin uli ako ng bata na pagbabantayan, siya pa din yung pipiliin ko. Ayoko ng bata na iba. Kasi sa kanya, kahit papano, okay na siya. Ngayon, hindi na siya umiiyak. Sabi ko kasi sa kanya, wala kang makukuha pag umiiyak ka. Mamamaga lang yung mata mo, mapapaos ka lang, magkakaroon ka lang ng runny nose. Kaya hindi na siya ngayon umiiyak. Tapos maririnig ng amo kong babae, sasabihin niya ng bata, Jen, I don't cry today. Sabi ko, oh, wow, very good. That's nice. So, tapos, very good job, Jen. Give me high five. Gaganon. Napakakulit ng bata na to, napakakwento. Pareho kaming dalawa. Para mapasunod ko siya, guys. Halimbawa, gusto ko siyang patulugin, ayaw niya matulog. Sige, hindi ka matulog, papasok dito yung yung ipis, sabi ko. Pag di mo pinikit yung mata mo, yung ipis papasok dito. So, niloloko ko siya or tinatakot ko siya, the way na ganyan. Tapos, pag may gagawin siyang bagay, halimbawa, tatae siya, diaper pa kasi yan siya pag tumatae. Sabi ko, hindi mo yan ipapalinis sa akin. Lalabas niya dyan yung worm. Sabi ko, takot yan siya sa worm. Tapos, I don't like worm. O sige, humiga ka na dyan. Kilalabas na talaga. Ginaganon yung amo kong babae. Natatawa na lang talaga yung mga kalokohan ko. At least, napapasunod ko na yung bata. Hindi katulad dati, puro iyak na lang yung naririnig ko dito sa bahay. Puro sigaw. Ngayon hindi na. Wala nang sigaw-sigaw. Mabait na. Tapos, nadadala ko na yung ugali niya. Dati, naiinis ako. At least ngayon, tapos ko na yung 6 months, magsi 7 months na, and siguro nakalatpas na siguro ako dun sa adjustment period. And siguro natutuwa din sa akin yung amo ko. Magtatatlong linggo na hindi ako nagpapabili sa kanya ng pagkain kasi madami pa akong sardinas doon, and then yung noodles ko marami rin. Tapos binilhan niya ako nung nakaraan ng chicken wings, madami. So hindi ko naman nauubos. At least wala kaming issue ba? Hindi na kami nag-issue. Yun lang pag nagsiselos lang talaga siya. Kaya binabalik ko na naman yung ugali ko na hindi naman na ako nakikipagpansinan talaga ng malala sa asawa niya para wala siyang issue sa akin. So ayun lang, guys. If you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye kasi maliligo na ako. Ayan, ang ganda ko for today. Naka-OOTD akong ganon. Ano to, guys, bigay lang to ng kaibigan ko sa akin. Ayan, namburaot ako. Bye-bye, love you!